May isang baryo sa Samar na tuwing alas 12 ng gabi, may naririnig na tunog ng matutulis na kuko sa bubong. Pero ang mas nakakatakot, hindi lahat ng dinadala ng aswang ay namamatay agad. Tahimik ang baryo ng San Jeronimo. Napapalibutan ito ng kawayan at maputik na daanan na halos walang dumadaan pagsapit ng gabi. Maliit lang ang baryo pero may matagal ng kinatatakutang nilalang ang mga tao roon. Ayon sa matatanda, kapag binanggit mo ang pangalan niya, malalaman niyang iniisip mo siya. Sa baryong iyon nakatira si Arturo kasama ang buntis niyang asawa na si Lina. Hindi naniniwala si Arturo sa aswang. Pero sa unang gabi pa lang nila sa baryo, may kakaiba na siyang napansin. Habang umuulan, biglang tumahol ng malakas ang mga aso. Napabangon si Arturo. "Ano yon?" tanong ni Lina. Hindi agad sumagot si Arturo. Dahil sa bubong nila may narinig siyang mabagal na pagkaladkad. Parang may matutulis na kuko sa yero. Napatingin siya sa kisan. Tumigil. Tapos may tumawa. Hehe. Nanlamig ang katawan niya. Mabilis siyang lumabas, dala ang lampara. Pero walang tao sa labas. Tanging malamig na hangin at amoy na parang bulok na karne. Kinabukasan, ikinuwento niya yon sa mga kapitbahay. Biglang natahimik ang mga matatanda. May matandang babae na si Aling Sela ang lumapit sa kanya. "May buntis kang asawa." Tumango si Arturo. Biglang namutla ang matanda. "Umalis kayo rito habang maaga pa." "Bakit?" Tumingin ang matanda sa dulo ng kagubatan ng kawayan. Kapag may buntis sa baryo, bumabalik siya. Lumipas ang mga gabi. Palala ng palala ang mga nangyayari. Tuwing madaling araw may naririnig silang batang umiiyak sa ilalim ng bahay. Pero nang silipin ni Arturo, walang tao. Minsan naman may kumakatok sa bintana. Tok tok tok. Kapag binuksan mo, walang laman ang labas. Pero isang gabi nagkamali si Lina. Narinig niya ang boses ng nanay niyang matagal nang patay. "Anak, papasukin mo ako." Napaiyak si Lina. Mabilis siyang lumapit sa pintuan. Pero bago pa niya mabuksan, nahawakan siya ni Arturo. "Huwag mong bubuksan. Nanay ko yon. Patay na ang nanay mo." Biglang tumahimik ang labas. Pagkatapos may marahang katok ulit. Kasabay ng garalgal na boses. "Hindi pa." Kasunod noon ang napakalakas na kalabog sa bubong. Bugog. Nagsimulang umiyak ang mga aso sa baryo. At doon unang nakita ni Arturo ang nilalang. Mahabang buhok. Namumutlang balat. Mata na sobrang itim. At bibig na umaabot hanggang tenga. Punong-puno ng dugo. Napaatras si Arturo. Habang si Lina ay nanginginig sa sulok. Kinabukasan natagpuan nilang patay ang kapitbahay nilang buntis. Walang sugat. Pero ubos ang dugo. Simula noon, nagsimula nang mawala ng tao sa baryo. May nawawalang bata. May lalaking natagpuang putol ang leg. Unti-unting nabalot ng takot ang baryo. At gabi-gabi lumalapit ang tunog sa bahay ni na Arturo. Yay-ray! Yay-ray! Isang gabi, sinundan ni Arturo ang nilalang. May dala siyang itak at gasera. Nakita niya itong tumalon papunta sa gubat ng kawayan. At sa gitna ng dilim may nakita siyang kubo. Lumang kubo na may nakasabit na mga buto ng hayop. At amoy na amoy niya ang nabubulok na laman. Pagpasok niya may nakita siyang mga larawan ng mga taong namatay sa baryo. At sa gitna larawan ni Lina, may nakasulat gamit ang dugo. Susunod na siya. Biglang namatay ang ilaw ng gasera. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos may narinig siyang paghinga. Sa likod niya, dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita. Hindi tao ang aswang. Mas malaki ito. Baliktad ang mga paa. Mahahaba ang dila. At ang tiyan nito gumagalaw. Parang may buhay sa loob.
Ngumiti ito. Gutuom pa ako. Biglang tumalon ang nilalang. Napahiyaw si Arturo habang mabilis siyang tumakbo palabas. Pagdating niya sa bahay, wala na si Lina. May dugo sa sahig. At bukas ang bintana. Narinig niya ang sigaw ng asawa niya mula sa gubat. Mabilis niyang sinundan. Hanggang makarating siya sa isang lumang balon. Doon niya nakita si Lina. Maputla. Halos wala ng buhay. At sa ibabaw niya nakadikit sa puno ang aswang. Nakatingin kay Arturo. Habang unti-unting humahaba ang dila nito pababa sa tiyan ni Lina. Biglang sinaksak ni Arturo ang nilalang. Umalinggaw ang sigaw ng halimaw. Tumalsik ang itim na dugo. Akala niya tapos na. Pero biglang tumawa si Lina. Mahina. Paos. Unti-unti siyang tumayo. Pero iba na ang mga mata niya. Sobrang itim. Ngumiti siya. Hanggang tenga. At nasa loob ko na siya. Biglang gumalaw ang tiyan ni Lina. Parang may gustong lumabas. At doon napagtanto ni Arturo. Hindi lang basta pumapatay ang aswang. Namimili ito ng katawan para manatiling buhay. Kinabukasan, natagpo ang sunog ang baryo ng San Jeronimo. Walang nakaligtas. May nakakita raw na buntis na babaeng naglalakad palabas ng gubat bago sumiklab ang apoy. Nakangiti. At may kasama raw batang nakayuko ang ulo na naglalakad ng pabaliktad ang paa. Hanggang ngayon, kapag may naririnig kang kumakaladkad sa bubong tuwing madaling araw, huwag kang titingin. Dahil baka ikaw na ang susunod niyang katawan.